Pati pagpapaganda may dagdag gastos. Yan ay kung lumusot ang panukalang 30% vanity tax sa Kamara. Saksi si Bernadette Reyes. Kung noon tiis ganda, sa susunod baka mas iyakan ang epekto sa bulsa ng pagiging beauty conscious. Dahil yan sa panukalang 10 to 30% vanity tax na hindi lang ipapataw sa beauty services tulad ng lipo, nose lift at facelift, kundi pati sa mga makeup. Ang lipstick 300, dagdagan mo ng 30 pesos. Siguro naman ang isang taong nagli-lipstick ay hindi naman po magiging pabigat ang 30 pesos sa kanya para sa isang lipstick, no? O isang makeup, dagdagan mo ng 10%, hindi rin pabigat. O kung talagang mabigat na, di huwag ka na mag-makeup, mabubuhay ka naman eh. Hindi raw ayon kay Zaira Templo, lalo't pagiging receptionist ang kanyang hanap buhay. Pag may mga guest po, may mga kliyente po, dapat po presentable din po. Kaya naman ang makeup na may value-added tax na ngayon kasama sa kanyang buwan ng budget. Binibili naman po namin makeup yung hindi naman po yung ganun po kamahal. So pag madadagdagan po, magkakaroon po ng tax, yun po, hindi na po kami madalas din bumili. Sabi rin ng nakausap kong dermatologist, hindi lahat ng beauty services ay luho. Ang isang manggagawa ba na gusto mag-abroad at gusto patanggal ang tattoo, ay yan by vanity, yung gusto magtrabaho. Ang isang nag-aasam ba na maging flight attendant na kailangan ng whitening treatments para sa binti, yan ba ay vanity? Pero ngayon naghahanap ang gobyerno ng pampondo sa mga proyekto at tinatarget ding mapababa ang income tax ng mga manggagawa. Mas mainam daw na gawing pambawi ang vanity tax na iilan lang ang tatamaan. Kesa naman daw ipatupad ang panukala ng Department of Finance na excise tax sa mga produktong petrolyo na mas maraming Pilipino ang maaapektuhan. Pag tinaas mo ang gasolina, taas po ang bilihin, taas po ang presyo ng transportasyon, taas po ang ating mga pagkain. Dahil yan po ay konektado sa lahat. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.